الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri ay naukol lamang sa ating nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala at sumakanya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ng kapayapaan at ang pagpapala. Ngayon mga kapatid ay tatalakay natin ang maiksing pagpapaliwanag, paglilinaw tungkol po sa batas ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr mga kapatid ay ito yung obligadong kawang-gawa na ibibigay po sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan. At ito po ay mangyayari po ito sa araw ng Eid al-Fitr. Okay, so yan po ang tinatawag na Zakatul Fitr. Ang pagbibigay po ng Zakatul Fitr ay ito po ay napagkasunduan ng apat na madhab ng ating mga ulama na ito po ay obligado. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu sa hadith, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam Zakatul Fitr tuhratan lisaim. Ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng Zakatul Fitr na ang layunin dito ay tuhratan lisaim, upang magdalisay sa isang nag-ayuno, minallagway warrafath mula sa mga nagawa niya, mga nabigkas niya, mga nabitiwan niya, mga salita na hindi kaaya-aya, yun ay magdadalisay sa kanya. Itong pagbibigay ng Zakatul Fitr wa tu'matan lil masakin, at upang ipakain sa kanilang mga mahihirap. So, yan po ang hikmah, wisdom sa pagbibigay ng Zakatul Fitr. At magsisimula ang pagiging obligado nito mga kapatid, paglubog ng araw ngayon, kinabukasan po ay Eidul Fitr na po. Kapag nalaman natin na bukas na po ang Eidul Fitr, ay obligado na pong magbigay ngayong ngayong oras na ito. Okay? So, ang pinakamainam na oras na pagbibigay ng Zakatul Fitr ay kinabukasan po. Bago po isagawa yung Salatu Eid al-Fitr, yan po ang pinakamainam na oras niya. Pero papasok ang pagiging obligado niya paglubog ng araw, kinabukasan ay Eid al-Fitr. Pero ang pinakamainam na oras ay after ng Fajr, kung saan papunta na po kayo doon sa pagsasagawaan ng Salat ng Eid al-Fitr, yan po ang pinakamainam na oras ng pagbibigay ng Zakatul Fitr kung sakali na hindi po kayo mabisi o hindi po kayo mahirapan na ibigay po ang Zakatul Fitr sa mga mahihirap. Pero pwede naman mag-advance. Pwede mag-advance na magbigay ng Zakatul Fitr 1 or 2 days before yung Eid al-Fitr. Pwede po kayo magbigay ng Zakatul Fitr. Dahil si Ibn Umar radiyallahu anhu, sabi niya, وَكَانُوا يُعْتُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ. Sabi ni Ibn Umar, nagbibigay sila noon ng Zakatul Fitr na 1 or 2 days before yung Eid al-Fitr. Pwede po mag-advance. Pero wag naman po yung sobrang aga. 1 week pa yung Eid al-Fitr, 2 weeks pa, 1 month pa. Ang pinakamainam po ay kung aagahan po ninyo pagbibigay ng Zakatul Fitr ay dapat po mga 1 to 2 days po before yung Eid al-Fitr. O yung before yung Eid Salat o Salat Eid al-Fitr. At ang dapat po natin na ibigay yung pang-araw-araw po natin na kinakain, ito po yung bigas. Yan po ang pinakamainam na ibigay natin na Zakatul Fitr ay ang bigas po. Okay? So, ilang kilo nga ba? Si Sheikh bin Baz at ang Lujnatud Daima, ang pinili po nila ay 3 kilo po. Kung mas mababa po sa 3 kilo ang inyong maibigay, 2.1 kilo, 2.5 kilo, wala pong problema. Pero kung gagawin yung 3 kilo, mas mainam po. So, bawat isa po sa atin ay 3 kilo at lahat po tayong Muslim ay naobligahan na magbigay ng Zakatul Fitr. Kung yung anak mo ay may pera, siya po ang magbibigay ng Zakatul Fitr. Pero kung wala siyang pera, ikaw na magulang ang magbibigay ng Zakatul Fitr sa mga anak mo. Tungkol sa asawa, kung tayo bang mga lalaki ang naobligahan na magbigay ng Zakatul Fitr sa ating mga asawa, ang pinakamalapit po sa tama ay hindi po. Si Mrs. po natin ang nautusan na siya mismo ang magbibigay ng Zakatul Fitr sa kanyang sarili. So, yung mga bata na bagong silang, kapapanganak pa lang, ay bibigyan natin ng Zakatul Fitr yan. Pero yung namatay na, ay hindi po natin bibigyan ng Zakatul Fitr. Maliban kung ang siya ay namatay, paglubog ng araw, kinabukasan ay Eidul Fitr. Pero kung hindi niya natapos ang Ramadan, then siya ay namatay, so hindi po natin siya bibigyan ng Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr ay bibigay po natin ito sa mga Muslim na mga mahihirap. At hindi natin ito pwedeng ibigay. Doon at doon mo ibigay sa anak mo, o doon sa asawa mong babae, o doon mo ibigay sa iyong magulang. Ibibigay po natin ito sa ating mga kapitbahay na Muslim na mahirap, mga kamag-anak na Muslim na mahirap, kagaya ng mga pamangkin mo, kagaya ng mga kapatid mo. Pwede mong ibigay sa kanila ang iyong Zakatul Fitr.
Tungkol naman sa kung pwede bang pera. Ang karamihan sa mga ulama hindi nila pinahintulutan. Pero kung kailangan, mas kailangan ng mahirap yung pera, so walang problema na ipera natin. So itansya natin magkano yung presyo ng 3 kilo, so ibigay natin ito sa mahirap. At pwede mong hati-hatiin ito sa mahirap. Pwede mong ihati-hatiin sa ilang mahirap, pwede mong ibigay sa isang mahirap lang, at pwede mong hahatiin ito sa iba't ibang mga mahihirap na mga Muslim. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa ating mga kapitbahay o sa mga kakilala na mahihirap na hindi po Muslim. Kasi ang zakatul fitr ay para lang po ito sa mga Muslim. Naobligahan tayo lahat. Ang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Ibn Umar, farada Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Ipinag-utos ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng zakatul fitr sa'an min tamrin, isang sa. Ang isang sa ay katumbas nito ay halos 3 kilo. Aw sa'an min sha'irin, isang sa ng isang lata ng tamar, isang lata ng barley, na obliga ito sa isang alipin, sa isang malaya, sa lalaki, sa babae, sa maliit at malaki mula sa mga Muslim. Ito ay rawahu Bukhari at Muslim. Ibig sabihin, obligahan tayo lahat. Okay, so dapat po makapagbigay talaga tayo ng zakatul fitr. At hindi pinahihintulutan na saka natin ito ibigay after ng salat o Idul Fitr. Hindi po pwede. Magkakasala tayo. Pero kung hindi ako nakapagbigay at inabutan ako ng after ng salat o Idul Fitr, ay magbibigay pa rin po kayo. Bagkus ito po ay obligado sa atin na ibigay. Obligado po ito sa atin na ibigay. Nabanggit ni Imam Al-Buhuti sa kanyang libro na Kashaful Qina na anna zakat al-fitr ibadah falam tasqut bi khuruj al-waqti kas-salah. Hindi ito ay isang uri ng pagsamba at hindi ka exempted dito dahil lumagpas na yung oras na. Kagaya po ng salayan. Paglagpas po ng sala, kailangan mo pa rin palitan yung sala. So parang zakatul fitr yan. So mananatili na utang mo ito. Okay, so dapat ibigay po natin ito bago matapos ang pagsasagawa ng salat Eid al-Fitr. Yung nagbubuntis po, kung bibigyan ba natin ng zakatul fitr yung kanyang nasa sinapupunan, hindi po obligado. Pero pwede natin bigyan. Ito po ay sunnah, pero hindi po ito obligado na mabigyan natin ng zakatul fitr. Pwede bang mangutang? Oo, kung meron kang pambayad, pwede kang mangutang. Halimbawa ngayon sa panahon natin na may COVID-19, so pwede kang magtawag sa Pilipinas, sabihin mo na bigyan ka na nila ng zakatul fitr, pwede mong ipadala yung zakatul fitr mo sa Pilipinas at sila na pong bahala doon, and then bayaran mo na lang sa kanila pagkatapos po ng problema, pagkatapos po ng ikaw ay makapagpadala. At kung ikaw naman na nakatira sa isang lugar na walang Muslim, so ang gagawin mo lang, punta ka sa Iloilo, punta ka sa Cebuana, punta ka sa Palawan, ipadala mo ito sa mga lugar na may mga Muslim. So yun po ang mainam para sa inyo, ipadala po ninyo ang inyong zakatu al-fitr. Okay, so dahil ito po ay obligado po sa atin lahat na mga Muslim sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan, at kainaman nito ay maglilinis ito sa ating mga maling nagawa, maling nabitiwan ng mga salita sa buwan ng Ramadan, at mapapasaya din natin silang mga mahihirap kasi makakatagpo sila ng makakain nila sa araw na yan, kung saan yan yung araw na mag-i-enjoy po tayo. Okay? So inshallah mga kapatid ay napulutan natin ang aral ito, at bilang panghuli ay kahit na hindi po nakapag-fasting ay naobligahan, kasi mayroong nagsabi na pag daw hindi nakapag-fasting ay hindi daw obligadong magbigay ng zakatul fitr. Hindi, kahit na hindi ka nakapag-fasting ay obligado pa rin magbigay ka ng zakatul fitr. So hanggang dito na lamang, naway napulutan natin ang aral ang tinalakay natin tungkol po sa maiksing pagpapaliwanag at paglilinaw tungkol sa batas ng pagbibigay ng zakatu al-fitr. So hanggang dito na lamang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.